Eto mga sanggay, pag-usapan po natin itong nakakagalit na panloloko ng mga kumpanya ng oil sa ating bansa. Okay, mahalagang pag-usapan po ito, no? Sana mapanood po ito ng marami sa ating mga kababayan kasi nakakagalit na itong nakikita po natin sa Pilipinas na sobrang taas ng oil ay may panloloko pala, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Alam nyo kasi, panlumo lang itong nagaganap po sa Pilipinas ngayon. Kasi sa maraming mga bansa, no, dito sa ASEAN, ang oil itinaas nila pero hindi po ganun kalala. Sa Pilipinas, mga sangkay, tingnan po ninyo ang itinaas. Maabot na po sa 126 pesos. Ganun po kalala, mga sangkay. Pero tingnan nyo po yung mga bansa na ito. Indonesia, Malaysia, Thailand. Ito yung mga ito yung mga oil prices nila, mga sangkay, na hindi po ganun kalalaki ang presyo. Pero sa Pilipinas, sobrang taas. Pinakita ko na to, mga sangkay, nakaraan no, na ang ating bansa talaga pinamumugaran ng mga oportunista. Kahit yung mga negosyante. At ang gobyerno, wala rin pong magawa. Alam niyo bakit walang magawa, mga sangkay? Dahil po sa ginawang batas noon, nung panahon po ni FVR, panahon po ni Fidel Ramos, kasi noon, mga sangkay, kontrolado pa po ng ng gobyerno yung presyo ng oil. Lalong-lalo na po yung pagpo-purchase, pagbili ng oil. Kontrolado ang presyo. Kumbaga, hindi po isasagad na yung tipong pagtitripan na lamang po yung presyo ng oil. Kita nyo ngayon, mga sangkay, sa tingin nyo, walang trippings na nagaganap ngayon? Sobrang lala ng itinaas po ng mga kumpanya ng oil sa ating bansa. Kasi, mga sangkay, nung panahon po ni Ramos, mayroon pong tinatawag na deregulation law. So, ito po yung nagtanggal, mga sangkay, sa government control pagdating sa mga pagbili ng oil at pagdating po sa oil pricing. Kaya ngayon, mga sangkay, hindi po makontrol ng government unless bigyan po ng kapangyarihan ang Pangulo na kontrolin ang lahat ng presyo ng oil sa Pilipinas. Kasi sobrang lala po talaga ng patong nila. Mayroon pa nga pong iba, mga sangkay, ang ginagawa pa po ng ibang mga kumpanya ng oil, nag-hoard sila. Tinatago nila yung oil. Hindi muna inilalabas yung oil. So, kailan nila ilalabas? Kapag sobrang lala na po ng taas ng presyo, sa kanila ilalabas. Nagsara, mga sangkay. Sobrang daming nagsara ng mga oil, companies. Pansamantala lang daw. Buti sana kung sarado forever na. Yung talagang shutdown. Hindi na sila makakapag-operate. Hindi, mga sangkay, temporary lang At ngayon, nag-iimbestiga daw ang gobyerno. Ang tanong, may magagawa ba yung investigation ng government? Mag-iimbestiga daw ang Senado. Diyos mio, Marimar. Isipin nyo yan, mga sangkay, pinagtitripan po tayo. Totoo naman yung sinabi ni PBBM Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Pero, mga sangkay, sa Pilipinas kasi,
Hindi na nga makontrol yung presyo, pagtaas ng presyo ng oil sa ibang bansa. Pag umu-order po tayo, ngayon mga sangkay, di ba? Nag-deliver po ang Russia. Nakakuha po tayo doon ng oil. Pero pagdating kasi sa Pilipinas, pinapatungan po ng mga negosyante ng oil ng pagkataas-taas. Isipin nyo naman, tingnan nyo naman kung gaano katataas yan mga sangkay. Tayo lamang po yung ganyan. Tingnan nyo yung Malaysia, napakababa. Mambihira. Ayun, 25. May 29 pesos. Equivalent na po yan sa Philippine money. Thailand, 38. 64 pesos. Nambihira. Nakakalula itong ginagawa ng Wala po talaga tayong magawa mga sangkay dito sa mga kumpanya ng oil sa Pilipinas. Lalong-lalo na mga sangkay, wala naman pong hawak ang government po natin na isang malaking kumpanya ng oil. Ni-reserve nga po tayo. Wala po tayong malawak na reserba ng oil. 'Di ba? Dati mga sangkay, itong Petron, hawak po natin yan Panahon po ni Ferdinand E. Marcos, ang Petron po ay hawak ng Pilipinas. Pero nung nawala ang ating presidente na si Apu Lakay, anong nangyari? Napagtripan po ang Pilipinas. Binenta ni Ramos noong 1994 yung oil na hawak ng gobyerno, yung oil company, itong Petron, mga sangkay. Tapos, dinagdagan pa po mga sangkay nitong Deregulation Act. Anak ng tokwa. So, ang nangyari, wala nang kontrol. Binenta ang Petron. Wala nang kontrol ang gobyerno pagdating po sa pricing ng oil. At pagdating po sa pagbili. So, ang nangyari talagang napahamak ang ating bayan. So, ngayon, ang nakakagalit, mga sangkay, kasi ito, napagtitripan po tayo ng mga oil companies. At hindi ko alam kung may magagawa dito ang government. Sobrang taas po ng patong nila. Sinasamantala po nila, mga sangkay, yung sitwasyon. Hindi nyo mga sangkay ito. Itong nag-post, DDS po ito, pero may point siya dito. May point siya dito, guys. Sabi po niya dito, Sir, Dear President Bongbong Marcos. So, hindi daw niya sinasabi na kontrolin ang global market price. Alam po naming may gera sa Middle East. And we expected oil prices and consequently the cost of goods natataas. Ang mahirap lang daw po mga sangkay to understand and accept, however, is that sudden increase in fuel prices here in the Philippines is way higher than our ASEAN neighbors. Exactly. Pambihira mga sangkay. Sobrang lala po talaga. Sa Pilipinas. Only in the Philippines. Grabe po talaga. While Malaysia, Indonesia are still enjoying subsidized rates as low as 25 to 30 pesos per liter po yan ng diesel. Ito, diesel prices in the Philippines have officially surged to a record-breaking 126 pesos bawat litro po yan. And even higher in some provinces. May nakita ko, mas malala pa po dyan dito sa Metro Manila. Malala pa po, mga sangkay. Pambihira. Nakakalungkot, no?
Sabi niya dito, in case the people around you have not informed, here is where we stand now compared to our neighbors. Prices in US dollar equivalent. Ayan, no? Yung Indonesia, 0.43 US dollar. Malaysia, 0.49. Pagdating po dito sa Pilipinas, 2.10 US dollar. Siguro ang kailangan niya gawin dito, ito, mga sangkay. Sabi dito, Mr. President, if there was ever a time for you to be brusco so that traders and profiteers don't exploit this crisis, this is it. Kung mayroon, sabi po niya dito kung mayroon kang time para brasuhin mo ito mga traders, ito mga kumpanyang ito yung pagkakataon na yun. Kasi niloloko po tayo, mga sangkay. Niloloko po tayo ng mga oil companies. Kawawa ang Pilipinas. Pumunta ka sa mga kakalsadahan, tingnan nyo po yung oil prices. Sobrang lala po talaga. Ngayon nyo ipakita, sabi po niya dito, ang tapang at galing nyo. Also, please, get some good advice from the best and the brightest minds. Ito, maganda yung panawagan niya dito, mga sangkay. Ito po ay si MJ Kiambao Reyes. Totoo yun, mga sangkay. Itong post niya, wala pong halong politika ito. Wala pong halong politika. Pansin ko naman, wala po ditong bangag o kung ano man. Wala po. Nakikiusap na siya dito. Brasuhin mo na, Mr. President. Yun din ang panawagan ko kay PBBM. Brasuhin niya na to. Lalong-lalo na ngayon, nagdeklara na ng National Energy Emergency. So, it's time, Mr. President. Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.